Nakatikim naman ng sermon mula sa ilang mambabatas ang mga opisyal ng PhilHealth sa pagdinig ng Senado sa sobrang pondo nito. Yan ang agenda report ni Agatha Gregorio. Yun kasi ang problema doon. Kung napaaga ninyong na-increase yung case rates ninyo, na-expand ninyo yung benefit packages ninyo, yung mga commitment ninyo na ngayon nyo pa nagkakandara pa kayo, ilang buhay kaya ang nasave na salbar niyan, ilang Pilipino po ang nakinabang dyan ng mga mahirap. Na hindi sana kayo magkakaroon ng excess funds. Hindi lang si Senator Bongo ang pumuna sa PhilHealth sa matagal na pagtupad sa mga unang commitment nito, gaya ng pagpapalawak ng benefit packages at pagtaas ng case rates o binabayarang halaga para sa bawat sakit. Para kay Go, lumutang lang ang mga issue ng maging kontrobersyal ito, lalo na tinanggal na ang subsidiya nito para sa susunod na taon. Binatikos din ni Senator J.V. Ejercito ang dami ng sobrang pondo ng korporasyon. Pero sabi ng PhilHealth, kailangan talagang meron silang reserve fund. Dahil po sa budget po kasi, Mr. Chair, talagang lahat ng pondo ay kinakailangan gamitin. Yung po mga park funds, yung mga naka-parking ika nga, ay talagang dapat pong gamitin para, lalo na for, especially for economic generator programs and the like. Talagang nakakalungkot. On the reserve fund po, Republic Act 7875 or the PhilHealth Law, mayroon po yung provision. And of course, it is also stated here in Section 11 of the Universal Healthcare Law that program reserve fund, PhilHealth shall set aside a portion of its accumulated revenue not needed to meet the cost of the current year's expenditures as reserve fund, provided that the total amount of reserve fund shall not exceed a ceiling equivalent to the amount actuarially estimated for 2 years projected program expenditures. Ang reserve funds ng PhilHealth ay nasa 281 billion pesos. Nasa 150 billion naman ang surplus funds. Ayon sa korporasyon, kahit na zero ang subsidiya nila sa panukalang budget, patuloy itong magbabayad ng benepisyo sa mga miyembro. May 3-year benefit plan na ito at tinitignan din nila ang agresibong pagpapalawak ng mga accredited facility para mas madaling puntahan ng mga Pilipino. Sabi ni Ejercito, maganda ang pag-level up ng benefit packages. Yun nga lang, Ang problema, bakit hindi alam ng taong bayan? Bakit tayo nagkulang sa information drive? No? For example, Mr. Chair, yung kidney transplant may 600,000. Yung pong open heart surgery may 500,000 silang nakukuha. Breast cancer 150, 200,000, di ba? Kung di ako nagkakamali. Madalas ang sinasagot ng PhilHealth maliit pa rin eh. Bakit ganun? Yung participation. We are also coordinating with PCO, and Congress is also helping us to successfully and fully disseminate all of this information. But Your Honors, you are both correct when you say that kulang sa information dissemination ng PhilHealth. sa kabila ng mga umano'y issue sa paggamit ng pondo, muling iginiit ni Senator Go na dapat mabigyan ng subsidiya ang PhilHealth at tinawag niyang anti-poor ang desisyong tanggalin ito. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para sa 2025 budget. Pero siya na rin ang nagsabi na pabor siya sa desisyong i-zero ang subsidy ng PhilHealth. Para sa agenda, Agatha Gregorio, Billionaire News Channel.